Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Hindi ko alam na napayakap na pala ako sa matandang aking kaharap habang hindi ko mapigilang lalong maluha. Maraming salamat po Mang Julio. Mabuti at nakausap ko kayo ngayon. Bigla akong nagising sa maling akala sa aking ama. Maling-mali pala ako, ani ko habang nagpupunas ng luha. Kayong mga bagong sibol talaga. Marami pang mga bagay na napakababaw ng pananaw sa buhay. Manhid sa mga nangyayari sa kapaligiran. Mahal ka ng iyong ama kung alam mo lang. Kunyari lang siyang matigas pero pagbubuksan mo ang laman ng puso, daig pa ang mamon sa lambot pagdating sa kanyang pamilya. Maswerte ka bata at naging anak ka niya. Akbay at tapik nito sa aking balikat. Siya ako ay diyan na lang bababa iho. Mag-usap kayong mag-ama. Kulang lang siguro kayo sa komunikasyon. Malakas na boses ni Mang Julio dahil napalampas ito sa babaan dahil sa kakakwento sa akin. Dagdag na kwento pa ni Mang Julio. Kahit daw may sakit ang kanyang tatang, ay patuloy pa rin yung pumapalaot ng walang palya. Ulanan at arawan sa gitna ng karagatan, may maiuwi lang na isda upang ibenta sa kabayanan. Wala daw itong pinapalampas na pagkakataon kahit nagsusungit ang panahon upang kumita lang ng pera para sa kanya at kanyang mga kapatid para matustusan ang kanilang pag-aaral noon. Kung ganun ay dakila pala ang kanyang ama. Bakit ngayon lang niya napagtanto ang lahat? Kung hindi pa niya nakausap si Mang Julio ay mananatiling mali ang kanyang pagkakakilala sa sariling ama. Sana'y makabawi pa ako sa iyo, tatang. Sana'y hindi pa huli ang lahat upang ipakita ko sa iyo at iparamdam ang bunga ng iyong pagpapagal sa amin. Bulong at iyak ko ng tahimik sa sarili habang nagmamaneho patungo sa maliit naming tahanang nakatirik malapit sa karagatan. Kalahating oras na akong nakarating sa aming bahay, pero nananatiling nasa labas lang ako. Nahihiya akong pumasok. Nahihiya talaga ako. Hiyang-hiya sa aking tatang. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin at kakausapin. Diretso sa pag-agos ang aking luha at patuloy na nagsisisi. Ang sama-sama ko palang anak. Anak, andyan ka na pala. Kanina ka pa ba? Ba't hindi ka pumasok? Bungad ni inang sa akin. Sa halip na sumagot, dito ay napahagulgol na lang ako sa aking kinatatayuan. Inalo naman ako nito at pinatahan. Ang anak na are, matanda na ay iyakin pa. Inang, mapapatawad kaya ako ni tatang? Ang sama kong anak.
ang isinukli ko sa lahat ng kanyang paghihirap para maitaguyod ako. Kami sa pag-aaral ay maling paghusga at akala. Ang akala ko kasi hindi niya ako mahal, na mayabang siya. Yun pala ay ako ang kanyang ipinagyayabang sa lahat. Wala namang magulang na nagtanim ng galit sa kanyang anak. Akala mo lang ay hindi ka mahalaga sa tatang mo, pero saksi ako kung gaano kanya kamahal at pinakauna mo siyang tagahanga. Maaaring hindi niya maipakita iyon ng harapan dahil ang iyong tatang ay kunyaring matigas at hindi emosyonal. Alam mo naman lalaki, pero madalas din iyong lumuluha ng palihim. Ayaw lang ipakita sa atin. Proud na proud siya sa iyo, anak, dahil ikaw ang nakaabot ng dating pangarap lang niya noon. Patawarin mo ang iyong ama kung sa akala mo ay nagkulang siya. Kung sa akala mo din ay hindi ka mahalaga. Kung sa akala mo ay di siya pumupunta at hindi ka sinasamahan sa pag-akyat sa stage pag nagtatapos ka. Pero anak, dumarating siya at malakas na pumapalakpak para sa iyo. Nahihiya lang siyang magpakita, makipagkamay at makisalamuha sa maraming tao dahil puno ng kalyo ang kanyang mga kamay sa kakatrabaho. Nanliliit siyang makatabi ang ibang tao, pati sa iyo na mismong kanyang anak na isa ng edukado dahil siya ay elementarya lamang ang natapos. Ikinahihiya niya ang kanyang sarili dahil mangingisda lang siya. Kung sa akala mong siya ay mayabang, kabaliktaran iyon sa kanyang nararamdaman dahil ang totoo ay minimenos niya ang kanyang sarili. Ultimong isusubo na lang niya ay isusubo pa niya sa inyong magkakapatid. Ganyan siya kabuting padre di pamilya ng ating tahanan. Ang mahalaga ngayon, anak, ay nakilala mo na ang totoong katauhan ng tatang mo. Kaya halika na sa loob dahil kahit hindi sabihin ng tatang mo ay alam kong kanina pa siya naghihintay sa iyong pagdating. Akit ni inang sa akin. Pinunas ko ang aking luha at sabay na nga kaming pumasok ni inang sa loob na magkahawak kamay. Nadatnan ko si tatang na payapang natutulog sa katring higaan sa kwarto. Hapis ang mukha at napakapayat. Dala marahil ng mabigat ng pagtatrabaho sa dagat. Lumapit ako sa kanyang tabi at naupo sa kanyang gilid. Muli akong napaiyak nang makita nga ang kanyang mga kamay na nagsusugat at nangangapal sa kalyo. Maitim at matutuyong balat, dulot marahil ng matinding sikat ng araw sa gitna ng karagatan. Marahan kong hinawakan ang kanyang kamay at saka pinagmasdan. Kusa namang tumulo ang luha ko kahit anong pagpipigil ko. Dala ng labis na emosyon at awa ay nahalkan ko iyong habang nag-uunahang pumapatak ang aking luha. Lalaki ako, pero kahit na sinong anak na lalaki man o babae ay tiyak na iiyak pag nakita ang katibayan at ebidensya ng sobrang kasipagan ng ating mga magulang
maitaguyod lang ang pamilya. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.